Sabi nga nila, walang matigas na tinapay sa mainit na... Salamat po, Pastor Romy, sa kape. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Recently po, dahil po ako'y nagda-diet, para less lang ng rice, panay bili ko po ng pandesal. Pero hindi ko, for whatever reason, sa kanin tumataba ako, sa pandesal hindi. Hindi ko lang alam. Baka hindi sanay yung katawan ko sa complex na carbohydrates na ganun. So, na-realize ko sa amin, sa Molino, 3 po ang malapit na pandesalan. And magugulat ka, hindi pala pare-parehas ang pandesal. Kahit ang tawag ay pandesal, ang pandesal ay magkakaiba din ng karakteristik. Ang isa sa mga napansin ko, meron kang pandesal na mabibili, malambot pag bagong luto. Pero katigas pagkatapos ng maghapon. Kasi ang ginagawa ko sana, umaga, gagawin ko magpapandesal ako, sa hapon, pandesal na rin. Kasi andun na eh. So, merienda ko yung sa hapon. Pero napansin ko, dito sa isang pandesalan, sa umaga, napakasarap niya, lalo na yung mainit, kasi malambot. Pero aabot sa hapon, wala na, matigas na. So pumupunta ako dun sa isa, pag gusto ko naman, sa umaga, okay lang, hindi ganun kasarap, malambot ng konti, medyo may katigasan, pero tumatagal. Tumatagal hanggang siguro aabot ng 3 araw, nakakain ko pa yung pandesal na yun at gustong gusto ko pa rin siya. At doon ko na-realize na magkakaibang pandesal, pero hindi magkakaparehas pa rin ng nagiging resulta. And dun sa pagtigas ng puso ng bawat isang nakikinig ng salita ng Diyos, magkakaiba rin pala. And doon po natin makikita na sa 2 uri ng tagapakinig, okay, mapapansin natin na kapag meron tayong pinakikinggan na salita ng Diyos, laging 2 pa rin ang magiging resulta. Either lalambot ang puso mo or titigas ang puso mo. Kaya nga, pagdating dito sa Revelation chapter 9, natapos na po natin yung 1 to 4, trumpet, tama po ba? Ang sabi natin na ito'y related sa mga plagues. At ang sabi natin, ito ay nakatuon na mga event na binibigay ng Diyos doon sa mga mananampalataya at di mananampalataya, okay? Pero ang epekto nito, dahil trompeta, it serves as a warning. Kumbaga, parang kung saan yung, di ba dun sa time ni Joshua, dun sa Jordan Wall, nagtrompeta sila. Ganon din yung concept. Na nagkakaroon ng pagbibigay ng sign or parang babala para kung meron man judgment na darating, meron pa makapag-repent. Pero dito sa 7 trumpets na napakinggan natin, ang tinutuunan ng lahat ng mga plagues, ang lahat ng mga dilubyo na dumadating, bagamat mananampalataya at di mananampalataya ang pinatutungkulan, okay? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang karamihan pa rin ng di mananampalataya ang mamamatay. Kaya yung sinasabi na 1/3 ang mamamatay, 1/3. Hindi 1/4. Noong nakaraan sa seal, 7 seal, puro 1/4. Kasi mananampalataya yung naapektuhan. Dito, laging 1/3. Anong mas malaki, 1/4 o 1/3? 1/3. So, mas maraming di mananampalataya na apektuhan. Pero hindi na yun yung pakay natin ngayon. Ang pakay natin ngayon, sa aralin natin, ano ba yung epekto pa rin, okay, ng pagpapahayag ng paghuhusga ng Diyos? The gospel is a two-edged sword. The word of God is a two-edged sword. Kapag ka nagpapahayag ka ng ebanghelyo, marami pa rin ang hindi tatanggap nito, but at the same time, parang matigas na tinapay. Akala mo malambot lang sa umaga, pero pagdating sa hapon, tumitigas. At yung pagtigas ng puso, yun po yung ine-examine natin ngayon. Na bagamat ang lahat ng mga tao ay makakaranas ng pare-parehas na dilubyo, ang epekto nito sa mga di mananampalataya ay ang pagtigas ng kanilang puso. The symbolic nature of the trumpet shows the unseen effect of demonic forces God permitted to punish rebellious sinners. And while remaining under sovereign control, these celestial beings torture unbelievers with the consequences of their own sinful action. And like the 5th trumpet, God allows Satan to inflict despair to those who remain under his wrath. And in the 6th naman trumpet, God attacks the reprobates with death and destruction and judgment for their own greed and power. And yet, despite of the warnings of God, ito po yung gusto kong makita natin na telltale signs. Kumbaga,
at the end of the day, kahit na ang di mananampalataya ay bugbugin mo ng kahit anumang dilubyo, kahit anumang mga bagay na masasama mangyayari sa kanila, in the end, hindi pa rin sila magre-repent. That is the sign that they are unbelievers. Hindi pa rin sila tatalikod sa kanilang mga kasalanan at babalik sa Diyos. Instead, they continue to harden their hearts before God. Minsan iniisip natin, bakit may mga tao na kapag nakinig ng same message of the gospel, nagre-relent, nagkakaroon ng pag-iisip sa sarili, nagkakaroon ng pag-i-examine sa kanilang mga buhay, pero meron din naman, kahit anong gawin mo, message ka ng message, punta ka ng punta, lagi mo nang sinasabihan, and yet, parang walang nangyayari. It's primarily because the hardening effect of the gospel is working in their hearts. Why? Because they are reprobates. So yung isa, pag sinabi nating regenerate, ito yung mga tao na mga hinirang na ang Diyos mismo ang nagpapalambot ng kanilang puso para ma-convert sila to faith and repentance. Pero sila ay elect. Pero yung mga reprobates, okay, kahit anong gawin natin, kahit na sila ay makinig ng ebanghelyo, kahit mukha silang nag-profess ng faith, kasama natin sila ngayon. Ang nangyayari lang sa kanila in the midst of these things, sa lahat ng mga nakikita natin na mukha naman silang repentant and all, ang nangyayari ay tumitigas lang ang kanilang puso. So yung hardening of the heart is also a sovereign act of God. And yun po yung gusto kong maintindihan natin. Kung tumitigas ba o lumalambot ang puso natin mismo, o pangalawa, ng mga kasama natin, yung mga kapitbahay natin, yung pinapahayagan natin ng salita ng Diyos. Sapagkat itong reprobation na ito ay nagpapatiyak lang sa atin na karapat-dapat talaga silang parusahan ng Diyos. Why? Because they refuse the gospel preached to them. Why? Because they continue to persecute those who bring them the good message of reconciliation. That is why we will learn them so that, one, we can examine them for ourselves. Two, we can discern them from others. Okay? Yun po yung pakay ko. Maintindihan natin anong ibig sabihin ng hardening of the heart. At pangalawa, maintindihan natin sa ating mga sarili at sa ating mga kapwa. Handa na po ba tayo? Tayo po lahat ay yumuko at tayo manalangin. Dahil lang amang nasa langit, maraming pong salamat sa maikling panahon na ito sa pagpapatuloy na aming pag-aaral ng iyong trompeta. Alam namin, Panginoon, na as you bring judgment, the gospel of Christ, our Lord and Savior, will continue to bring forth conversion. But we know at the same time, ang same gospel na maririnig ay magre-resulta rin ng pagtigas ng puso ng mga tao na patuloy na magre-reject sa kanyang mensahe, na patuloy na magpapakilala na sila di mananampalataya. Kaya nga dalangin namin, O Diyos, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, ikaw magpalambot ng aming mga puso. Tawagin mo ang iyong mga anak. Patuloy nga kami makinig na may pakinig. At ito po yung pakay namin ngayong maghapon, na marinig namin ng iyong mga salita sa gawa ng Espiritu Santo upang kami, O Diyos, ay makatagpo ng kaligtasan mula dito. Ito ang sama at panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. I think it's proper, although gusto ko sana mabilis na lang tayo, matapos tayo ng 3:30. Ay, hindi na pala posible. Siguro matapos tayo ng 4:30, Lord willing. Hindi ko na sana babasahin. Kaya lang, gusto ko sana, kung meron kayong meron kayong Bible, basahin niyo ako, kasamahan niyo ako sa pagbabasa. Yung 5th trumpet ang basahin natin. Verses 1 to 12. Basahin natin, Revelation chapter 9. Okay, basahin natin. I'll be reading in ESV, English. And the 5th angel blew his trumpet, and I saw a fallen star, or a star fallen from heaven and earth. I think it will ring a bell. It was given a key, okay, to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke like smoke of great furnace. The sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Then from the smoke came locusts on the earth, and they were given power like the power of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth, nor any green plant in any tree, but only those who do not have the seal of God in their foreheads. And in reference, yun po yung binabasa natin ng mga mananampalataya sa 7 seals. They have the seal of the Holy Spirit in them, mga mananampalataya. They are not allowed to torment them for 5 months. Okay? But not to kill them and not to torment them
was like the torment of a scorpion when sting with someone. Ibig sabihin, pwede mo silang sting pero hindi para ikamatay. Okay. And in those days, people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. In appearance, the locusts were like horses prepared for battle. On their head were what look like crowns of gold. Their faces are like human faces. Their hair like women's hair. Their teeth like lions' teeth. They had breastplates like breastplates of iron. Noise of the wings was like the noise of chariots with horses rushing into the battle. They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for 5 months is in their tails. And they have as a king over them an angel of the bottomless pit. Lalabas, si Satanas po ito. His name is Hebrew is Abaddon, and in Greek is called Apollyon. Mababasa po natin yan sa Pilgrim's Progress, same character. The first woe has passed, behold, 2 woes are still to come. Again, yung first woe, pinag-usapan na natin na nakaraan, first woe, meron pang 2 matitira, pero wala pa dito. Babalik po yan sa mga verse, chapter 10 and 11. Okay. There are several details po dito. 1, sino po yung between na nahulog? A star who fell. 1. 2, ano yung purpose? Kung bakit siya nahulog at ano yung purpose niya, sa pagkakahulog niya, ano ang balak niyang gawin? At pangatlo, anong epekto nito sa mga di mananampalataya? Again, ang focus natin sa mga di mananampalataya. So, sino po yung nahulog na between? Obviously, metaphor po yun, tama? Pero it recalls, kasi Isaiah, nandun siya, si Ezekiel, nandun siya. Hindi ko na lang mapinpoint ngayon, pero nasa Isaiah, nasa Ezekiel. And if you would understand, this fallen angel, the star, is Satan himself. Si Satanas mismo. Okay? So, si Satanas mismo ang nagsabi. So, if you have your scriptures with you, Luke 10, 18 to 20, pakibasa po. Ay, sorry, ako na lang pala. Hindi pala to sa Bible study. Okay. Luke 10, 18 to 20. Ang sabi niya, Luke 10, 18 to 20, sabi ni Jesus mismo, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Ilaw from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions. Kaya po mababasa natin kanina, may mga serpent and scorpions po pinag-uusapan in reference to this. Primarily because it was saying to us that whichever poison coming out from these animals, it would be from Satan himself. Over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Sinabi pa rin ni Jesus, walang makakasakit sa iyo. Sinabi rin dito ni John kanina, kung keen kayo sa pagbabasa kanina. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Ibig sabihin, kahit mamatay man kayo sa kamay ni Satanas, langit ang punta nyo. So Jesus was talking to His disciples who reports that even demons are subjecting themselves under the rule and authority of Jesus. One of the reality, and daddy ko po nung Webes, si John, yung pamilya niya. And yung napag-usapan po namin, ay meron pong dumadalaw na masamang espiritu doon sa kanyang anak. Kaya iyak ng iyak. Sabi ko, nangyayari yun kasi talaga. May mga lugar kasi kayo mapupuntahan na may mga tao na mas ramdam nila yung mga demonic forces. So, sinabi ko lang, hindi yun yung mga kaluluwa na nagpapalaboy-laboy. Definitely, pag merong mga elementong hindi nakikita, lagi natin isipin, demonic yon. So ako po personally, naniniwala po kung may mga demonyo. Kayo po ba? Hindi, joke lang. So, ako po, naniniwala may mga demonyo na hindi natin nakikita. Demonic forces ang tawag doon. And si Jesus mismo, we can read here that Jesus wants us to understand how He gave Satan the authority to bring punishment to those who oppose Him. Sometimes iniisip natin na si God at saka si Satan parang yin and yang, no? The white and the black, parang yin and yang sa Chinese belief, na parang two opposing forces. Hindi po ganon. Ang reality po ng divine authority, God will always be God, divine. Ang angels, si Satan, kahit fallen, still an angel, a celestial, created being pa rin, mas mababa pa rin yun. And kung tutuusin, lagi natin iniisip, bagamat nagagawa ni Satanas yung mga nagagawa niya sa lahat ng mga tao upang sila i-punish, still his authority is not absolute. The authority, the permission pa rin
comes from God. So in short, lalabas, nakapailalim pa rin si Satanas sa ating Panginoong Diyos. At dito sinasabi ni Jesus, which is a claim to divinity, kahit siya mismo, may authority siya over Satan, and he is the one who gave him limited power to hurt who? Which is yun yung pag-uusapan natin. Saktan yung mga di mananampalataya. Pastor, wait lang. Di ba lahat ng mga di mananampalataya, kay Satanas sumasamba, kay Satanas sumusunod, si Satanas ang kanilang Diyos. Kasi si Satanas yung likaw ng laman na kanilang pepiestahan at kanilang pinagkakaabalahan at lahat sila ay mga kampo ni Satanas. Ganun po yan, di ba? Kapag sabi nga ni Jesus, yung katulad ka ng ama mong sinungaling, tama? Yun yung sinabi niya. And lalabas, kung sino yung ama mo, yun yung sinusundan mo. And dito si Satanas, maraming parang ang tawag niya, kampon. At minsan, di ba, sinasabi natin, asawa natin, demonyo ka. May ganun sa mga pelikula, di ba? Demonyo ka. So parang, ganun din yung idea. Marami, hindi natin nakikita, pero marami sumasabi. Pero dito, lumalabas, ang binigyan ng kapangyarihan lang para saktan ni Satanas ay yung mga sumusunod sa kanya. Ulitin ko lang po yung thought na yun kasi yun yung thought. Si Satanas ay binigyan ng kapangyarihan saktan yung mga taong sumusunod sa kanya. Hindi niya kayang saktan yung mga elect ng Diyos, yung mga sumusunod sa Diyos, yung para kay Kristo, hindi. Wala siyang karapatan doon. Ang karapatan niyang saktan ay yung mga di mananampalataya. The purpose of Satan's presiding power over the keys of hell, kasi may binigay na susi, tama po ba? And hindi yun yung susi ng langit. Hindi siya sa San Pedro. Hindi, joke lang yun. Kasi hindi kay San Pedro binigay yung susi. So, kay Cristo binigay yung susi. Napag-usapan na natin na nakaraan yan. Actually, tinanong din pala ako ni John noon, time na yun. Si Pope daw po ba ang unang, si Peter daw po ba? Hindi, si Paul daw po ba ang unang Pope? Anyway, so hindi, sabi ko, hindi si Paul, si Peter. Hindi si Peter. Si Jesus ang may hawak ng susi. Okay? Hindi Papa. Pero dito, ang may hawak ng susi para saktan yung mga di mananampalataya para dalhin sila sa impyerno ay si Satanas mismo. Si Satanas mismo. The method of Satan is to use inflicted pain and death. Minsan iniisip natin, sino ba ang nagbibigay ng kamatayan sa mga di mananampalataya? Minsan, you sometimes wish, sana hindi na lang ako di mananampalataya para yumaman ako, guminhawa ang aking buhay. Para meron ako mga kayamanan na hindi mabibilang. Hindi po. Lalabas din, kahit meron silang ganoon, binibigyan pa rin sila ni Satanas ng ganong sakit. Kami sa inyo sila, hindi sila nagkakasing. Hindi. They have all the pain and even death. And it is symbolized by the serpents and the scorpions. Yung kanina, these are poisonous animals na who give their victims pain and paralyzing sting. Sa YouTube po, may mga uso na ngayon, dun sa National Geographic, ang trip lang nung video na yon, pupuntahan nila yung mga forest para magpapasting sila sa mga, yun nga, yung iba't ibang, like a scorpion. Tapos titingnan nila kung epekto. Tapos papanoorin nila. Parang ang weird din ng mga taong to, no? Pero gano'n, makikita mo yung first thing, burning pain. And then afterwards, paralyzing pain. So yun po yung sinisimbolize ng infliction ni Satanas, kanino po? Sa mananampalataya o sa di mananampalataya? Sa mga di mananampalataya. And this picture of death by pain from Luke 10, when combined with the locust plague judgment of Egypt, contemplates for us the symbol portrayed in John Revelation 9. And going back to the fifth trumpet, we have known that the star himself is Satan. The scorpions and the serpents are painful death. So may painful death sa mga di mananampalataya. And the swarming locust symbolizes judgments against God's enemies. So imagine mo, nakakapaghimaksik yung wrath ng Diyos sa mga di mananampalataya sa pamamagitan mismo ni Satanas. Nakuha niyo po? Kasi merong diretsyo. Pwedeng ang Diyos mismo, pero He uses second agency para magbigay ng pain and death sa mga di mananampalataya. Okay? Why? And why ito ginagawa? Sapagkat, yun po yun, ang mga di mananampalataya, dahil ang goal nila ay pasarapin ang buhay nila, ang goal nila is hindi sundin ng Diyos, magrebelde sa mga tamang gawin. Ang nangyayari po doon is,
kapag ka may pain and death, nanggigigil sila. Na ano nyo po ba yun? Na nagtataka kasi, bakit hindi ba maubos-ubos ang korap dito sa Pilipinas? Sama po ba? Minsan inisip mo, ba't hindi sila mamatay-matay? Ano? Parang hindi sila nauubusan ng lakas eh. So, yung hindi po, actually, nauubusan sila ng lakas. Kaya sila ganong kadesperado. Imaginein mo, libo-libo, milyon-milyon, and bilyon-bilyon. Hindi na ako magugulat kung umabot sa trilyon-trilyon. Ayun na nga eh, grabe. Nanghina tuloy ako sa trilyon eh. Trilyon! Eh, utang na natin yun. Di ba? Pero walang pakundangan. Kasi nga, nanggigigil sila. Why? Because Satan is giving them pain and death. And gustong-gusto nila yung kailangan nilang masatisfy yung pleasures of the flesh. And yet, hindi nila magawa para to judge them, to harden their hearts further, God gives them those things. Modern interpretation of this passages often describes them as the high-tech military. May mga helicopter daw, may mga tangke, mga planes. And allegedly, John saw the future na merong technologically advanced. However, pag tinignan natin yun, that is not true. The language here simply symbolically explains to us the demonic nature of God's punishment towards these rebellious sinners. The locust plague explains the spiritual destruction evil brings, while the scorpion symbolizes spiritual despair. Spiritual despair kasi lacking of the spirit. And nagkakaroon ng despair. Yung spiritual naman na destruction is plainly, dahil they lack the spirit, they are parang nagkakagatan sa isa't isa. Sino ba ang magsusumbong sa mga korap? Eh di yung mga ganid din nagkorap, na gusto rin mangurap. Tama po ba? Sila rin ang naglalabanan dito eh. So dito po, nakikita natin na yun ang nangyayari. Satan brings suffering to his loyal subjects, while God, in contrast, will always be a good shepherd to us. Minsan po iniisip natin, mas maigi nang di maging mananampalataya. Pero dito, kasi bakit? Eh mananampalataya na nga, naghihirap pa rin eh. Oo nga. Pero tingnan mo yung mananampalataya. Iniingatan siya ng Diyos sa lahat ng mga bagay. And syempre, sabihin, mahirap pa rin siya. Nahihirap. Hindi, oo. Pwede nating isipin na nahihirapan siya, pero hindi pa rin siya ini-inflikan ng pain. Hindi pa rin siya umaabot sa gruesome death na sinasabi. Kasi inaalagaan siya ng Diyos. Ang sabi sa John 10:10, Satan is like a thief who comes only to steal. Magnanakaw siya. At magde-destroy siya at papatay siya. And that's how the Apollyon is represented in John 10:10. And before we leave this point, I would like again to emphasize how good our shepherd is. Why? Because compared to Satan, who victimized his own followers, Jesus on the other hand says, John 10:10, I have come that you may have life and have it in full. Minsan iniisip natin na material blessing lang to or spiritual blessing lang to. Hindi, this is both. Pag sinabi na for you to have life and to have it full, hindi naman to prosperity blessing na parang lahat na lang ng temporal blessing ang gusto natin. Ang pagkakamali lang kasi nila, sinasabi lang na yung temporal, yun na yun. Hindi. Ang sinasabi sa verse na to, yung temporal and yung spiritual, eternal blessing, bibigay sa iyo ng Panginoon. At ang Panginoon Diyos natin ay hindi madamot. Napakahirap isipin na Panginoon Diyos natin ay hindi madamot pag naghihirap tayo. Tama po ba? Sino po ba mahirap dito? Parang wala nag-a-agree ha. Parang lahat po ba kayo mayaman? Okay, so ulitin ko lang. Minsan, mahirap isipin na ang Diyos ay mabuti kapag naghihirap tayo, kapag wala na. Kaya lang minsan kailangan tayong palalahanan, buhay ka pa, di ba? Humihinga ka pa. Naiingatan ka pa rin sa lahat ng iyong galaw. So, kanino nanggagaling yun? Sa bula? Sa sarili mong effort? Hindi din. Galing pa rin yun sa Diyos. Why? Because God has given us the protecting nature of a good shepherd. Jesus said, John 10:11-15, I am the good shepherd. The good shepherd will lay down his life for the sheep. Hindi siya hired hand and not a shepherd. Who does not own his sheep, but seizes a wolf and then leaves the sheep and flees. The wolf catches them and scatters them. And that is a hired hand. He flees because he is a hired hand, sabi ni John, and cares nothing for the sheep. However, in contrast,
I am a good shepherd. I know my own, and my own knows me. Just as the Father knows me, and I know the Father, I will lay down my life for the sheep. Jesus admits that even the disciples did not understand these words Jesus spoke to them while he was with them. Yet surely the weight of these words suddenly was felt when they remember the importance of God's protection over evil. God, again, personally takes care of His people. Ulitin natin. Yes, mahirap ang buhay. Yes, may mga bagay tayo na pagkakahirapan. Hindi madali ang buhay na ito. Pero kailangan po natin maalala how effort and what are things needed para lang hindi ka mapunta sa dilubyo habang naglalakad ka, tama? Yung protection na meron ka. Minsan iniisip natin, bakit yung God's people, most of the time, eto hindi naman on all cases, are always delivered from the evil pangs of yung mga corruption ng drugs, tama? Although, baka involved kayo kaya hindi kayo nakaka-relate. No? Hindi naman. Kasi minsan iniisip ko, halimbawa, if you lived in a rough neighborhood, tama? Na yung mga kapitbahay mo, alam mo naman na merong mga addict dyan and everything, and yet, di ba, the family remains intact. How come? Yun po yung tanong. Because God protects His own. He personally takes care of His people, and He does not delegate it to some hired hands. Hindi lang basta, sige, Satanas, alagaan mo yung mga sheep ko. Hindi yon. Si Satanas, ang ginagawa niya, pinarurusahan niya yung mga sumusunod sa kanya. Pero ang Diyos, siya mismo ang mag-aalaga sa atin. He protects us by His own life. And as we live in peace in the midst of this dying world, knowing that our Savior died for our sake and continue to protect us and lead us from harm's way. Which leads us to the sixth trumpet. Basahin po natin ulit, para lang po alam po ninyo yung pinag-uusapan. Let us read continually 13 to 21 naman. Let us read. Then the sixth angel blew his trumpets, and I heard a voice from the four horns of the golden altar before God, saying that the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. So the four angels who have been prepared for the day, the hour, the month, the year was released to kill a third of the mankind, again the unbelievers. The number of the mounted troops were twice 10,000 times 10,000, and I heard their number. And this is how I saw the horses in my vision, and those who rode them. They were breastplates, the color of fire, sapphire and sulfur. The heads of the horses were like lion's head. Fire, smoke, sulfur came out from their mouths. And by these three plagues, a third of mankind was killed. Again, a third. By fire, the smoke, the sulfur coming out from their mouths. And the power of the horses is in their mouths and in their tails. Then, for their tails are like serpents with heads, and by means of them they wound. The rest of mankind were not killed by these plagues, did not repent of their hands, nor give up worshiping idols. Yun po yung binasa ko kaninang verse. Idols of gold, silver, and bronze, stone, and wood, which cannot see, hear, and walk, nor did not repent from the murders of their sorceries, or their sexual immorality and their thefts. So we come now to the sixth. And in this section, I would like to focus three things. First, what is the symbolism of the Euphrates? Ang Euphrates po is river. And mistakenly in reference to the Euphrates Tigris doon sa Garden of, isa lang naman ang hardin ng panalangin. Hardin ng Eden. Okay. So sa Hardin ni Eden, andun po yung tatlong river. So nakalimutan ko lang isa. Pero sure ako na Euphrates yung isa, Tigris yung isa. Nakalimutan ko isa. Second, what are these twice 10,000 times 10,000? Ano yun? And lastly, what effect did they bring to the unbelievers? Okay. So beyond the east of the Euphrates is a river, a place of exile for the Jews, and a threat to the Roman Empire. In the Old Testament, it is Babylon, Assyria, and Persia. So, curiously, hindi lang ako magkamali pero alam ko ang Babylon ay Iran. Teka, wait, baka magkamali lang ako. Pero yung Persia ay Iraq. Basta isa doon. Iran ang Persia? Baliktad ako. So, Iran ang Persia, so ang Babylon niya ang Iraq. So, si Saddam Hussein ay
Iraq? Iraq, yeah. So, yun yung unang Persian Gulf, tama? Yung inatake ngayon, Iran. So, may bearing yung mga yon. Actually, may bearing na yung sa Middle East because these are old civilizations. And yung sinasabi na beyond the east of the Euphrates River, it's primarily because this is the place in the Old Testament where Babylon, Assyria, and Persia is residing, meaning Iran and Iraq. And for a time, there were surviving tribes of Judah settling there away from Jerusalem during their exile. And as for Romans, that place is often besieged with attacks and barbaric Parthians, yung mga barbarics na nagpupunta sa Roman Empire. They continue to disrupt the peace of the empire. And according to John, from this place comes a great multitude of attacking army, numbering to twice 10,000 times 10,000. And if we do the math, we come up with 200 million. Kasi ang math is twice ng 10,000 times 10,000. Okay? And if we do the math, kasi twice nun, 200 million yon. And what does it symbolize? Well, the 10,000, 10 times 10,000 means generation to generation. Ibig sabihin, which is true until now. Hindi matatapos yung war doon sa lugar na yun. Yun ang point. Kaya nga, hanggang ngayon, nagugulat pa rin tayo na nagkakagulo doon. Ilang taon na ako, nakakadalawa o ilang beses na yung Gulf War, inabot ko 91 eh. 91 ba o 90? Gulantang kami noon. Pero nangyari na yun. Nangyayari ulit ngayon, na para bang malaking misteryo. Yung pagtaas po ng gasolina, hindi lang ngayon yun. Ilang beses nang tumaas ang gasolina. Okay? So, nangyayari siya. So, ang ibig sabihin lang ng 10,000 times 10,000 means a generation to a generation, but at the same time, multitude of people. The number 2 is often one short becoming of 3, which is far from the perfect 7, so they are not the people of God. Modern interpretations say na baka ito yung great army of China. Imagine niyo no, yung China pupunta sa Middle East, sasakupin yung Middle East. Hindi rin pwede. Actually, napakalaking logistics problem nun. Ang dami-dami nun tao na pupunta doon. So, hindi mangyayari. Why? Because of the referencing on the East. And only China is possible na magkaroon ng ganong klaseng army. However, generally, it simply means war by a leader drunk with power and greed, controlled by the demonic powers of Satan. I'm not going to pinpoint kung sino po ang demonic dyan, Israel ba o US o Iran ha? I am not in the position to say. What I'm saying is, one thing is clear, kapag may nag-aaway-away po sa region na yan, wala pong malinis dyan. Actually, walang mananampalataya dyan. Ang mananampalataya dyan, nasa ilalim. Tama? May Kristiyano ba dyan? Wala. Ang kaya nga nangyayari, yung mga nasa ibabaw na mga tao, most of the time, they are driven by greed, corruption, and power and money. And God has allowed Satan to make them, allure them to this power para sila mag-away-away, para sila magbigay ng destruction sa isa't isa. We had 2 world wars. Ang inabot ko lang po, technically, hindi ko sila inabot. Sino po ang umabot ng World War II? Hindi yung inabot. Siguro namang hindi nyo inabot. Ng mga magulang ko inabot. Pero kayo siguro hindi. Pero if you've lived through these things, you would say, siguro ito na ang huli. Hindi po. Ang sinasabi ni John sa mga 100 AD itong mga first century Christians ang sinasabi niya, huwag kayong magulat pag may war. Kasama yun. Mangyayari yun. Yun yung sinasabi niya. Mangyayari at mangyayari yun. As long as sinful men are left to their own devices without the restraining power of God, and God permitting Satan to inflict them death and pain, mangyayari talaga ang destruction sa lahat ng mga nilalang. Kung susumahin nyo ito, similar ito sa panahon ni Noah. Naalala niyo yung panahon ni Noah? Si Noah na lang at ang kanyang pamilya nakatagpuan ng tama na silang matuwid. Paano nangyari yun ang dami-daming tao? Si Noah lang. Oo, kasi ganun kalupit yung kasamaan. So, kaya lang hindi pa nangyayari yung time na yun kasi nire-restrain ng Diyos ang mga taong ito. Pinaglalaban-laban niya para magpatayin sila sa isa't isa.
For what purpose? Para po mag-survive tayo mga kapatid. Sinasabi ko nga sa mga anak ko, kapag po binomba ng China ang Taiwan, wala po tayong magagawa, isusuko lang natin ang Bataan. Tama po ba? Palagay niyo po ba makakapalag tayo? Wala naman tayong barko. Wala rin naman tayong mga tangke. Wala rin tayong aeroplano mga kapatid. Sino po protekta sa atin? So pag sinabi ng China, akin ang Taiwan, tayo po, ay, sige, sama na kami. Diba? Gusto niyo po ba kami sakupin? Walang depensa po dito sa Pilipinas. Masasama tayo. Ganon din po sa mananampalataya. Pag merong nag-war, kasama tayong lahat. Tama po ba? Pero bakit nagkakaroon ng distraction at sila naglalaban-laban? Para makasurvive po tayo. Para makasurvive po ang church. Yun lang ang purpose niyan. Because eventually, God will allow all the sinful people na maglaban-laban at ma-destroy na po yung mundong to. Pero hindi po aabot doon hanggat hindi dumadating ang Panginoon. So ang mangyayari, merong wars and rumors of war. Magkakaroon ng destruction, may mga mamamatay. Pag umabot na yun sa sukdulan, huwag po kayong matakot, darating na ang Panginoon. So sasabihin mo, Panginoon, let it be war. Kanang kaliwa, di ba? Para dumating ka na. Kasi naiinip na kami. Pwede nga actually, ganun nga yung konsepto. Kasi kung gusto mo dumating ang Panginoon, mas titindi yung persecution. Mas titindi yung war. So, wag tayong matakot. Yun ang sinasabi ni Diyan sa mga mananampalataya. Why? Because unbelievers perish under the tyranny of their own sinful desires, which results to their own death and destruction. But for us believers, if death visited us, we go to heaven. We go to heaven. We go with Christ. Yun po yung sa atin. Sila, they go to hell. They go to eternal death and destruction. So, lalabas, mas swerte, kung gusto nyo sabihin yung swerte, pero tayo mapalad. Okay? Sila hindi. And what is the effect of this parang allowing of the unbelievers to perish? Wars, famines, even death reign. We all expect this punishing effect as God's wrath for the very purpose of bringing repentance to rebellious sinners. But, ito po yung point ng Revelation, even though it was for the purpose of them repenting, hindi sila magre-repent. Ulitin ko lang po para malinaw. Kasi minsan, we try to beat a dead horse. Tama po ba? We try to beat a dead horse. Wala na eh. Kahit basta po alam natin na matigas ang puso, only God can soften their hearts. Because once there's plagues, there's war, famine. These events only hardens the unbeliever's heart before God. 6 months po nung pandemic, actually pandemic ko kasi to din liver. And until now po, niisip ko, nung after pandemic, kasi daming nagpunta ng church, tama po ba? Dami. Kasi ganun, doon nangyari yung imos kaya dumami. And iniisip ko, yung spirituality ng tao mas lalalim. Actually, doon ko na lang natutunan kasi matanda-tanda na ako. Hindi po, ang spirituality ng tao, gumaganon-ganon lang din. Para lang din siya. Minsan, masipag ka, bumababa, minsan ganun. So, minsan, marami ang excited, pero bumababa. Natapos po ang membership class ninyo. And lalabas po, awa ng Diyos, andito pa naman po kayo, no? Tama, no? Kayo pa rin to. Hindi pa naman kayo nawawala. And minsan iniisip ko, paano pag nag-wear out na yung excitement, nag-wear out na yung changes? Di ba kasi, changes kasi brings about some sense of movement pa rin eh. And still excites people. Pero kapag nawala na, pagka naging normal na ulit, kapag ka ang preaching steady na at na yung attendance ay steady na, okay? Minsan iniisip natin, spiritually, ito talaga ang point. Hindi po. Ang point is, iniisip natin, ang mga tao ay will always long for spiritual things. Hindi po. Hindi po. Only believers are sustained. Ulitin ko po, only true believers are sustained with spiritual desire and longing. We are in here for the long run, mga magulang ko't kapatid. Personally, ang trajectory po talaga is for you to all now be involved in the peaceful, ordinary ministry of ministering to your own families, of trying to understand God's Word in a regular basis, ordinarily attending to the prayer ministry of the church,
ordinarily feasting with one another with the food that you together share every Lord's Day. This is it. Wag na po tayong mag-abang ng mga, alam niyo po, yung mga magagarbong. Kasi minsan sinasabi na, kasi wala kasi kayong wala kayong pa-sports face. Wala kayong pa-swimming. Wala kasi kayong pa-swimming. Nakakatamad kasi. Walang nangyayari. Mga kapatid, wala namang kailangan ibang mangyari. Ang kailangan lang may mangyari, may natututo ng salita ng Diyos. At yun po yung tinagawa po natin ngayon. Oo nga. Because if you think about it, apathy is only for those who are unchanged by the spiritual things of God. Apathy, yung wala kang pakialam. Yung nag-harden yung heart mo. At ang goal po natin, Lord willing, is matuto po tayo ordinarily to hunger and thirst for the righteousness of God. Meaning, to thirst over His Word, to understand better. Ngayon kasi nadidifferentiate ko na po mga pangalan nyo awa ng Diyos. Nakikilala ko na po kayo. Yung kung sino kayo dito at nakakilala ko na kayo labas dito, medyo naiintindihan ko na. So nakikita ko po, ganun kasi talaga ang buhay, ordinarily. Pero this is what is true and what is right. Mag-grow po spiritually together. Ganun lang po kasimple. No fuss, no frills, nothing but the ordinary ministry of the Word of God. And this is what I pray for you. I pray that we continue to hunger and thirst after the righteousness of God, that we will always be satisfied with the living Word that is being preached every Lord's Day, that our dead heart will always have been regenerated by the work of the Holy Spirit to change it from a heart of a stone to a heart that is flesh. May we continue to examine and reflect on this as we push forward again for another week, and I pray for another week's growth in the grace and the peace of our Lord and Savior Jesus Christ. May the Lord add His blessing upon the hearing of His word. Let us